Kumusta mga geek? Welcome back ulit sa panibagong video. Ngayon, wala tayo munang tutorial sa cybersec or sa SQL injection or kahit anong injection. Pero pag-uusapan natin, related pa rin sa cybersecurity at related pa rin dun sa current na nangyari ngayon dahil sa Medusa ransomware. Siguro alam nyo na. Kasi si PhilHealth nitong nakaraang 5 araw, 5 days ago ata, or 6 days ago, na infected ng ransomware si PhilHealth. At ang naka-infect sa kanya ay si Medusa or Medusa ransomware. As per balita yan at nabanggit na rin ng DICT. Ngayon, pag-usapan natin ng konti, ano ba si Medusa ransomware at paano ba siya nakakapag-infect at saan ba makikita yung tinatawag na Medusa blog. Kung saan makikita doon yung information about sa PhilHealth na infected nga siya. Yun nagpo-prove na infected siya. And kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga assets or yung mga computers or mga servers sa ganitong ransomware. Okay, sige. Una, pag-usapan natin, ano ba yung Medusa ransomware? Siyempre, from the word itself, ransomware, ibig sabihin yan, babayaran siya, infected yung isang computer ng virus, parang virus yan then ini-encrypt yung mga files or kung ano man, ibablock siya, hindi na natin ma-access yung mga files or i-delete yung mga files, i-upload dun sa server nung gumawa ng ransomware at magbibigay sila ng value or parang hostage yan kaya nga ransom. So, babayaran para mabalik yung information or ma-delete yung information na nakuha nila. Okay, so ganun yung ransomware. Sa mga hindi lang naman nakakaalam. Ngayon, si Medusa ay marami siyang variant. So, hindi lang iisang variant. Parang ano lang yan Parang sa Avengers. Parang si Spider-Man, maraming variant. So, si Medusa, maraming variant yan. So, hindi lang isang variant ang kumakalat sa internet, pero madami siya. So, malamang isa dyan ang naka-infect sa PhilHealth. So, ang nangyari ay, yun nga, nag-announce nga ang PhilHealth na kailangan daw malaman kung ano yung nag-cause. So, ang main cause kasi niyan, as per my research, ang Medusa ay through phishing, then possible sa email sinesend yan or sa kahit anong medium, pwedeng email, pwedeng chat, pwedeng messenger, pwedeng telegram, and possible na targeted din siya. Then, possible na na-click siya or na-open siya, na-download siya ng isang empleyado. Okay, then, ang nangyayari kasi dyan, sinisave yan sa isang folder kapag na-download na at na-execute. Then, pag nag-reboot na yung computer nyo or yung infected computer, doon magsisimula mag-execute yung batch file. So, normally kasi, according to my research, .bat or bat ang file niya. Pag sinabing .bat, Windows yon. Ang primary na mga target or infect na Medusa ay mga Windows application, mga Windows OS. So, Windows Server. Makikita nyo, ang nangyari kasi sa kanya ay nag-down yung server ni PhilHealth. So, malamang infected yung server ng PhilHealth. So, malamang Windows Server ang gamit ni PhilHealth. Hindi pa ako sigurado dyan Malamang lang. Ngayon,
kapag nag-Linux ba tayo, infected din? Sabi ko nga, primary. Possible na may variant na pwede maka-infect sa Linux. Pero mostly, ang in-infect niya ay Windows. Okay, tama na muna tayo doon. Punta na tayo sa saan ba makikita yung Medusa Blog na nakikita natin or sa mga news. Diba? Hindi siya masi-search sa normal na browser or sa Google. Masi-search siya sa Google. Hindi mo siya ma-open sa Google lang. So, kailangan pumunta sa tinatawag na Tor network or yung tinatawag natin na dark web. So, magbubukas tayo ng dark web or Tor browser. Ayan, bukas tayo ng Tor browser at magko-connect tayo sa Tor network para makapunta tayo sa dark web. So, kung napanood nyo yung mga lumang video ko, pinakita ko doon kung saan ba yung dark web. Kapag sinabi nating dark web, ang extension nun ng website ay hindi .com, .net, .org or yung common na mga something. Ano, ang ginagamit na extension sa dark web ay .onion. Okay. Papakita ko sa inyo kung ano yung site ng Medusa Blog dito sa Tor. So, nakakonect na tayo. Ayan, nag-connect na tayo sa Tor network. Tor network pa lang to, no? Wala pa tayo sa dark web. Kapag ito, pipaste ko na dito yung website ng Medusa Blog. Makikita nyo, ang extension niya or yung .something niya ay .onion. So, ibig sabihin nito, nasa dark web siya. Pag pinindot natin to, makikita nyo, no, jargons, Medusa, tapos mga kung ano-anong characters na nilagay, tapos .onion. Yan. Enter natin. Sana hindi ma-turn down itong video na to. Kasi baka hindi naman to illegal kasi nga ano naman to, accessible naman to ng kahit sino. Kasi yung Tor browser, hindi naman bawal yung Tor browser. Maliban na lang kung nasa organization kayo na binablock yung Tor network. So, meron mga ganyan. Eto, dito makikita sa Medusa Blog kung ano yung mga website or mga companies na na-infect nung ransomware. Isa na dito itong Landstar, Acoustic Center. Makikita nyo meron pa siyang value, ransom na value. And yung pinakang latest, which is 5 days ago. Okay. Ito pala Franktronics ang pinaka-latest na infected. So, 5 days ago, ito na, pinakakita dito yung PhilHealth na may ransom na $300,000. Ayan, open natin, click natin. Safe ba yan? Well, siguro, pag clinic, sa tingin ko, pwede naman. Nakamak naman ako at kaya kong i-sacrifice to. Okay. Sa tingin ko, hindi naman pa ma-infect tong laptop ko sana. Okay. Saka hindi naman Windows to. At wala naman ako nakikitang downloadable at delikado. So far, sana. Okay, nakikita natin dito sa PhilHealth na 5 days and remaining. Yun, 5 days remaining na pala. Mali pala ako, no? Correct me. Hindi pala 5 days ago yung nangyari. Friday. Last week pa pala. So, 7 days. 7 days ago na ata, no? Or 6 days. Ganun. Tapos may tanning siya ng 5 days. Dapat mabayaran na yung $300,000 para ma-delete
Yan, $300,000 daw babayaran yung Medusa para ma-delete yung data at hindi na ma-expose sa public yung mga information. Or puwede din daw ma-download, magbabayad pa rin ng $300 and kapag mag-extend ng ransom, magbabayad ng $10,000. So, hindi 'to biro ano, na ano lang ako, natatawa lang ako sa pagkakamali ko dito sa 5 days. Okay. So, September 23 posted. So, 4 days ago pala 'no? 4 days ago na na-post ito. Then ano ba ngayon? September 27, tama. 4 days na palang na-post itong sa PhilHealth. Then ito, may makikita kayo na marami ng nag-views dito sa site na 'to. Nasa 2,199. So, 'yan ang conditions ni Medusa. And sa baba nito makikita din natin na may mga snippet sila or mga captured datas from PhilHealth. Hindi ko na po ito bubuksan kasi may mga confidentials ito at baka ma-torn down ang aking video. Okay. Then may mga subfolders dito, puwedeng i-download yung file. Hindi ko na 'yan iki-click kasi baka magkamali tayo. So, ito yung Tor network nasa dark web. So, bakit nasa dark web si Medusa Vlog? Siyempre, kapag hindi yan nasa dark web, magiging traceable sila, 'di ba? Kaya nasa dark web sila kasi dumaan sa Tor network na untraceable. Pero, bakit merong Tor network? Ibang usapan na yan. Okay. So si Medusa Vlog, marami na siyang nabiktima 'no. Tingnan natin yung iba pa. Ang dami na talaga. Ang pinaka-latest ata ito si Landstar kasi siya yung ano, pangatlo yung PhilHealth. So ang dami na 'no, ang dami na. Then may pinakita pa dito sa vlog na na-publish. Kung makikita natin dito, mga company or mga organization yung mga victim nila. Then meron silang Telegram and Twitter. Bakit meron silang Telegram? Safe ba ang Telegram? Medyo. Twitter ba, safe ba? Medyo din. Okay. Pero ang ano kasi sa kanila, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nato-torn down or nade-detect? Kasi nga dahil sa marami silang variant at nasa dark web sila. Yun. So paano natin mape-prevent na hindi tayo ma-ransomware o mabiktima ni Medusa Vlog? So una, mag-ingat tayo sa mga kung ako nasa kalagayan ng mga staff or employee ng isang company, hindi ako basta magbubukas ng mga files sa email or sa mga messenger. Iwas dun sa mga click na hindi natin alam kung ano ang laman nung kini-click natin. Pangalawa, huwag niyong buksan or i-transfer yung mga files papunta dun sa server. Kasi 'pag transfer niyo yan dun at dun kayo magbubukas, huwag niyong gawing desktop yung server, okay? Huwag niyong gagawin yan. Huwag kayong magbubukas ng email sa server. Magbukas kayo ng email kung medyo duda kayo, magbukas kayo ng ibang computer na separate at puwedeng masakripisyo. Dun kayo magbubukas. Yung server lang talaga yun. Dun kayo
magpo-program, doon kayo maglalagay ng database at 'wag niyong gawing desktop. Pangalawa, hangga't maaari siguro para na rin sa mga government sa ano natin, sa Pilipinas, kasi primary target is Windows, 'di ba? I advice siguro mas maganda mag-transfer na tayo sa Linux. Kasi napansin ko sa mga government offices and mga organization dito sa Pilipinas, ang mga server pa rin ay naka-Windows. Mas maganda siguro unti-unti na tayong mag-transfer sa Linux. Although, sabi nga, meron pa ring variant para sa Linux, pero mas konti ang infected sa Linux compared sa Windows. Yan. Pangatlo, maglagay tayo ng mga firewall and dagdag tayo security. Mag-update tayo lagi ng mga virus scanners. And dapat updated tayo sa mga bagong trend ng mga ransomware, virus. Yun, dapat updated tayo. Okay, sana meron kayong bagong natutunan dito sa video na 'to. Wala tayong tutorial pero meron kayong nakitang bagong mga information about Medusa ransomware at dun sa nangyari about sa PhilHealth. Paki-like naman ito at pa-subscribe kung nagustuhan niyo. Bye-bye.